Lakers may malaking problema pang kinakaharap. Pero bago yan, dati namang teammate ni JJ Redick na si Brandon Ingram ay nagbigay naman ng pahayag sa bagong head coach ng Lakers na si JJ Redick. Alam naman natin na tinalo ng Los Angeles Lakers itong New Orleans Pelicans noong isang araw. At first time nga ni Ingram na makaharap ang koponan ni JJ Redick bilang isang head coach. Sinabi nga ni Ingram sa kanyang naging post-game interview na masaya nga daw ito na makita ang IQ ni Redick sa magkakaibang punto na pananaw. Lalo na daw sa kung papaano patakbuhin ni Redick ang kanyang mga players sa pag-set ng play at basahin ng laro. Kaya masaya daw si Brandon Ingram na makipag-compete laban kay JJ Redick. Dagdag pa ni Ingram ay hindi na nga daw siya na sorpresa sa IQ na meron itong si Redick sa basketball. Pero ang hindi lang daw inaasahan ni Ingram ay mapupunta si Redick sa pagiging head coach ng ganong kabilis. Yan nga mga idol ang mga sinabi nitong si Brandon Ingram. Na alam naman natin na itong si JJ Redick ay isang high IQ basketball player. Na hindi pa nga katagalan nang nagsimula itong aralin ng husto ang nasabing laro talaga ng basketball. Ang nakakabilib pa kay JJ Redick ay nasa unang taon pa lang ito sa pagiging head coach at walang mag-aakala na siya ang magiging head coach ng Los Angeles Lakers. Kaya naman marami ang nag-iisip na dapat daw ay hindi tinanggap ni Redick ang nasabing offer ng Lakers na siya ang maging head coach ng kanilang koponan. Iniisip pa ng iba na hindi ito magiging isang magaling na head coach ng Lakers. Pero lahat ng yan ay binaliwala lang ni JJ Redick at pinatunayan na karapat-dapat siya sa posisyon para pamunuan ang Los Angeles Lakers bilang head coach. Dahil ang Los Angeles Lakers ay may record lang naman sa ngayon na 9 wins at 4 losses. At kasalukuyang nasa 4 seed sa West. Kaya maswerte talaga ang Los Angeles Lakers na itong si JJ Redick ang nakuha nilang head coach. Samantalang may malaking problema naman ang Lakers sa ngayon. Dahil sa pagka-injury ni Jackson Hayes na meron nga itong iniindang ankle sprain. Isa pa ay hindi pa available itong si Christian Wood na maglaro at nagpapagaling pa nga ito sa kanyang naging knee injury. Ay lalo na ngayong nawawala ng Lakers ng mga big man na magiging backup center ni Anthony Davis. Nabuti na nga lang kahit papaano ay andyan ang isa sa kanilang mga two-way contracts na si Christian Coloco. Ito nga ngayon ang nagsisilbing backup center ni Davis. Pero hindi pa nga rin ito sapat para ma-maintain ng Lakers ang kanilang mga sunod-sunod na panalo. Kaya dahil dyan ay nakikipag-usap na daw ang Lakers sa iba't ibang teams patungkol sa isang big man. Pero ang bad news ay gaya din daw ng Lakers ay meron din daw ibang mga koponan na gusto rin makakuha ng big man. Sa madaling salita ay maraming kaagaw ang Lakers sa pagkuha ng isang sentro. Kaya naman ay nakadepende na talaga ito sa kanilang trade package na willing ibigay. Ang Lakers kasi ay target na kunin ng mga big man na sila Jonas Valanciunas, Walker Kessler, Brook Lopez at Robert Williams. Pero ang problema ng Los Angeles Lakers ay limitado lamang ang kanilang trade assets. Meron lang kasi ang Lakers na 2 first round picks at ilang mga second round picks na pwedeng ibigay. Kaya naman ay nahihirapan ang Lakers na makipag-negotiate. Alam naman natin na ang 2029 at 2031 first round picks ng Lakers ay napakahalagang pick. Lalo at ang era ni LeBron sa NBA ay tapos na sa mga taon na yun. Kaya ibig sabihin ay malaki ang possibility na mapunta ang Lakers sa worst team kapag nagretiro na si LeBron. Na maaari ngang makuha ng Lakers ang top 4 pick sa lottery. Kaya gustong makuha ng mga NBA teams ang mga first round picks ng Lakers kapalit ng kanilang mga big man. Pero syempre ay hindi naman papayag basta-basta ang Lakers kung masyadong mataas masyado ang hinihinging kapalit ng ibang mga koponan. Kaya kinakailangan talaga nilang maging matyaga sa paghahanap ng isang big man gamit ang asset na gusto nilang ibigay. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa problema na ito ng Los Angeles Lakers?